magpapatuloy po tayo sa ating discussion sa mga naiwang pang mga talakayin patungkol sa pagpapalaki ng mga anak, kung paano sila magiging mabait at may takot sa Diyos. Alam nyo guys na marami pa tayong kailangan na malaman tungkol sa pagpapalaki ng mga anak at marami pa tayong mga tatalakayin dito sa part na ito dahil yun na nga, marami pa tayong kailangan na malaman patungkol sa pagpapalaki ng mga anak at alamin po talaga natin dahil alam nyo, ang pinakamahirap na papel talaga ng isang magulang ay yung pagpapalaki ng mga anak. Kasi yung mga anak natin guys ay pahiram lang yan sa atin ng Diyos. So pahiram lang yan sa atin ng Diyos at kung maalala nyo guys, nung sila ay mga baby pa, mga sanggol pa, ay wala pa silang kamuwang-muwang pagdating sa kasalanan. Wala silang kamuwang-muwang pagdating sa mga sa lahat ng klase ng bisyo at mga imoralidad na gawain. At kung maalala nyo guys, ay nung mga sanggol pa sila ay malaanghel sila kung titingnan mo. Kaya nung mga baby pa sila, talaga ang sarap nilang titigan, di ba? Ang sarap titigan ng kanilang mga mukha kasi malaanghel nga, di ba? At ayaw po natin at lalo na ang Diyos, ayaw ng Diyos na kapag ibinalik natin sa Kanya yung ating mga anak ay hindi na malang anghel, kundi mala demonyo na, di ba? Ayaw natin mangyari yan, guys. Pagdating ng panahon ay isasubmit natin sa Diyos ang ating mga anak kasi mga katiwala lang tayo bilang mga magulang, mga katiwala lang tayo ng Diyos sa pagpapalaki ng ating mga anak at ayaw natin na pagdating ng panahon haharap tayo sa Diyos at panahon na para isoli na natin sa Diyos ang ating mga anak ay walang may pintas ang Diyos sa ating mga anak. Kaya kailangan ay aralin natin ang mga paraan kung paano po natin mapalaki yung ating mga anak na pag sinauli natin sila sa Diyos ay malanghel pa rin. Diba? So, lalaki silang mababait at may takot sa Diyos. Kahapon guys, ay meron na akong dalawang na talakay. Ang una ay mahalin ang ating mga anak unconditionally. Pangalawa ay palakihin ang ating mga anak ayon sa turo, tuntunin or disiplina ng ating Diyos. At proceed po tayo ngayon sa pangatlo guys. Ang pangatlo natin ay disiplinahin ng tama ang ating mga anak or disiplinahin ng tama ang inyong mga anak. At mayroon po akong ilang verses sa Bible na babasahin po sa inyo. Unang-una, sabi po dito sa Proverbs or Kawikaan chapter 13 verse 24, ang mapagmahal na magulang ay dapat magparusa sa anak, pagkat ang supling na minamahal ay dapat ituwid ng landas. Sa Kawikaan 22 verse 15, sabi naman dito, likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamamagitan ng palo, sila'y matututo. Sa Kawikaan chapter 23 verse 13 hanggang 14, ganito naman ang sabi, disiplinahin mo ang bata, ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Manapay ililigtas mo ang kanyang buhay. Bilang mga magulang guys, kailangan talaga ng mga anak ang tamang disiplina, hindi parusa. Ang disiplina ay pagtutuwid sa maling ginawa ng anak. Ang parusa ay pananakit. Pananakit na walang habas, pananakit na walang pakundangan, ayan, pananakit na walang pag-ibig, ayan po ang tinatawag na parusa. Bahagi ng disiplina ang pagtutuwid sa mali or sa kasalanang nagawa ng mga anak. Kung kinakailangan, padapain at paluin sila sa puwit at hindi sa kung saan saang bahagi ng katawan. Gumamit ng tamang pamalo, gumamit ng sinturon, patpat o kaya ay tsinelas, wag naman yung 2x2, wag naman yung tubo o kaya yung baseball bat. O kaya naman kung ano-ano na lang ang mahahawakan nyo, tsaka nyo ipapalo sa inyong mga anak. Huwag naman ganun mga magulang. Huwag ding kamay ang direktang hampas, suntok, ipingot, isabunot, ikurot, isampal sa mga anak. Ang kamay ay dapat lamang gamitin sa
pagdampi or paghaplos bilang pagpapadama ng ating pagmamahal or pag-ibig sa ating mga anak. Bahagi din sa pagdidisiplina ang pagbibigay ng encouragement sa mga anak sa panahong gumagawa sila ng tama, maging sa panahon na pinanghihinaan sila ng loob. Ang pang-apat natin guys ay tanggaping may limitasyon ang kabutihang magagawa ng inyong mga anak or ng ating mga anak. So, tandaan natin guys na unang-una tayo bilang mga magulang, hindi tayo perpekto. Meron tayong mga kahinaan. Sabi nga nila, marupok. Ang tao ay marupok, mahina. So, ganyan tayo, mga magulang. May limitasyon din. At ganun na rin, expect nyo na rin pagdating sa inyong mga anak ay may limitasyon din ang ating mga anak. Sila ay hindi lahat ng panahon nakakagawa sila ng mabuti. Hindi lahat ng panahon ay tama yung kanilang nagagawa. Nagkakamali at nagkakamali ang ating mga anak. Ang lahat ng tao ay nagkakamali at nagkakamali. Kaya speaking na rin natin pagdating sa ating mga anak. Uulitin ko lang guys, yung pang-apat natin, tanggaping may limitasyon ang kabutihang nagagawa ng inyong mga anak. Huwag din ninyong piliting gawin para sa inyong mga anak ang hindi abot ng inyong kakayahan. So, ibig lang sabihin guys ay yun lang kaya nyong gawin para sa inyong anak ang gawin ninyo. Huwag nyo nang pilitin ang hindi nyo kaya na ibigay para sa inyong mga anak. Huwag din naman kayong mag-guilty kung hindi ninyo maibigay sa inyong mga anak ang mga bagay na hindi nyo naman kaya talagang ibigay sa kanila. Diba? Pagdating naman sa mga problema sa anak, ay gawin ninyo ang buong magagawa ninyo para tulungan ang inyong mga anak. At ang hindi nyo na kayang gawin ay ipasa Diyos nyo na. Or ipasa sa Diyos ang problema. At bahala na ang Diyos ang magbigay ng solusyon sa mga problemang yon. So wag mong pilitin ang hindi mo kaya. Tandaan nyo guys, na kahit mahal na mahal ninyo ang inyong mga anak, hindi nyo pa rin mapapantayan ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. May limitasyon ang kabutihan at pagtulong ng mga magulang sa kanilang mga anak or sa inyong mga anak, sa ating mga anak. Pero ang Diyos na lumikha sa ating mga anak ay walang limitasyon ang kanyang tulong, walang limitasyon ang kanyang kabutihan. Kaya uulitin ko po ang sinabi ko kanina na ipapasa Diyos natin sa kamay ng Diyos ang mga problema pagdating sa mga anak. Ang panglima natin guys ay gawin ang pagtutuwid sa mga anak sa pribadong lugar. Huwag naman sa kung saan-saan. Kung saan na lang, kung saan-saang lugar mo na lang pinapalo, pinipingot, sinasampal ang iyong anak sa harapan pa ng mga maraming tao. Huwag naman ganon. Kahit na galit na kayo sa inyong mga anak, sikaping huwag silang pagalitan or saktan sa harap ng ibang tao. Maging matalino at mahinahon sa pagtutuwid sa mga anak. Hindi naman masama na ituwid ang mga anak, lalo na kung kinakailangan. Pero dapat ay gawin naman ito sa pribadong lugar. Hanggat maaari nga, kayo lamang dalawa ng anak mo. Kasi guys, kapag pinapagalitan ninyo ang inyong mga anak sa harap ng ibang mga tao, kahit pa totoong may nagawa silang kasalanan, ay mapapahiya yon sa harapan ng ibang tao. At maaaring magbunga pa ito ng mas malaking problema. Maaaring magrebelde ang inyong mga anak, hindi dahil mali ang inyong pagtutuwid, kundi mali ang lugar at paraan ng inyong pagtutuwid. Babasahin ko lang uli guys yung sa Kawikaan chapter 22 verse 15. Ang sabi dito, likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamamagitan ng palo sila'y matututo. So, likas daw, natural lang sa mga bata na pilyo, pilya. Kung babae, pilya. Kung lalaki, pilyo. Yun, may kakapilyuhan, may kapilyahan, may kapilyuhan. Likas na raw yan sa bata. Ang Bible mismo ang nagsabi. Pero kapag sila daw po ay pinapalo, sila ay matututo. Pero yun na nga, yung binanggit ko po sa inyo kanina guys, dapat yung tamang pamalo naman ang gamitin natin. So ulitin ko, tamang pamalo, pwedeng sinturon, patpat, or kaya
tsinelas, wag naman yung dos por dos, tubo, or iba pa na kung ano-ano yung mahahawakan mo, ipapalo mo sa inyong anak, kung ano-ano yung mahahawakan mo, ibabato mo sa inyong anak, wag naman po ganun, guys. So, ito yung dapat nating sundan, yung paraan ng itinuturo ng Diyos sa kanyang mga salita. Ito yung dapat nating gawin para sa ating mga anak. Lalo na guys, kung naka-experience kayo sa inyong mga anak, kapilyuhan ng iyong mga anak, kapag isinasama mo sila sa labas. For example, sa kapitbahay nyo, nagpunta kayo sa bahay ng kapitbahay nyo, and then nakagawa siya ng kasalanan doon sa kapitbahay. Huwag nyo silang pagalitan, huwag nyo silang saktan, huwag nyo silang kurutin, huwag nyo silang sabunutan sa harapan ng kapitbahay nyo. Kausapin mo ang iyong anak na mamaya pagdating sa bahay, may palo ka sa akin. Pagdating sa bahay, padapain mo kaagad. Padapain mo and then saka mo papaluin ng tsinelas o kaya patpat, ganyan. O kaya naman, kung na-experience nyo yung mga anak nyo na isinama sa mall, tapos mayroon silang gustong ipabili sa inyo, tapos hindi nyo mabili dahil hindi kasama sa budget yung pinapabili ng yung mga anak. Tapos, nung hindi nga ninyo nabili, nagwala doon sa mall, nag-iiyak, naglulupasay ngayon. Diba? Paano mo ngayon mapapatahan doon sa mall? O, kakausapin mo doon sa tabi na kung mamaya ha, pag uwi natin sa bahay, may palo ka sa akin ha. Doon kayo sa bahay ninyo mag-usap ng inyong anak. Pag sinabi mo naman na mamaya pagdating sa bahay, papaluin kita, dapat gawin mo talaga. Huwag yung puro salita ka lang. Kasi kapag ang mga anak, mga bata, sinanay mo sa pagsasabing mamaya papaluin kita sa bahay pag uwi, ay mamimihasa yun. Matatandaan yun ng mga bata na hanggang salita lang naman si mama, hindi naman niya ginagawa talaga, napapaluin ako pagdating ng bahay. Nako, mamimihasa ang mga anak, ganyan guys. Kaya pag sinabi ninyo sa inyong mga anak, mamaya pag uwi ha, may palo ka sa akin, paluin nyo talaga. Ipaalala nyo sa inyong mga anak kung ano yung kasalanan na ginawa niya kanina doon nung nandun kayo sa labas, nung nandun kayo sa kapitbahay, nung nandun kayo sa mall, ipaalala mo yung mali na ginawa niya doon. Tapos, kausapin mo, tsaka padapain. Ganun po guys. And then, sa sunod naman na isasama nyo sila sa labas, mag-usap kayo na dalawa. O pupunta ulit tayo sa kapitbahay ha. Kapag mayroon kang ginawa na kasalanan doon, anong gagawin ko sa'yo pag uwi ng bahay? O, sasabihin ng anak, papaluin. So, yun, alam niya na yun. Ganun din yun, paglabas nyo uli, papuntang mall, palalahanan mo uli yung anak mo na, gusto mo isasama kita sa mall, pag sinama kita sa mall, ano ang gagawin mo doon? Kapag gumagawa ka ng kasalanan, anong gagawin ko sa'yo? May palo pagdating sa bahay. So, ipapatanda mo talaga sa kanila kung ano yung kasalanan na kanilang ginawa kapag kasama mo sila sa labas. Kasi parang doon nagpapakita ng kapilyuhan yung ating mga anak pag nasa labas tayo. Diba?